Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Roel Consuerga at shoutout kay Fernando Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang tanong na ito ay talagang hindi mahirap. Ngumiti si Han Sanchen, bumangon at nagsalin ng isang baso ng alak para sa kanilang dalawa. Tingnan mo, ang pagkain ang pinakamahalagang bagay para sa mga taong ito, kahit kaming mga magsasaka, sa katunayan, ay hindi nangangailangan ng makakain. Ito ay dahil nililinas namin ang aming mga katawan ng tunay na chi, at sumisipsip ng espiritual na chi upang madagdagan ang mga pangangailangan ng aming katawan, kaya hindi kami madaling magutom, at gayunpaman, kailangan pa rin namin ang pagkain sa anumang oras. Dito ang problema ko, sa teorya, ang grupo ng mga lalaking nakaitim ay dapat nakapareho natin, gayunpaman, sila ay walang kamatayan at iba sa atin, kaya, anong uri ng mga supply ang kanilang inaasahan, although I guess that since the dragon veins provides their life and death, they should also provide any material they should need. Pero isa ka sa kanila, so I think it's best to ask both of you this question. Tumango si Hyjin, dragon veins talaga ang susi sa buhay at kamatayan natin. In fact, as you guessed, many of the nutrients we need for basic survival are mainly provided by dragon veins. Kuya also echoed, iba lang ito sa life support, na hindi nakikita, hanggat tayo ay malapit sa dragon vein sa loob ng isang tiyak na saklaw, maaari nating makuha ang espiritual na enerhiya na ibinubuga ng dragon vein, at pagkatapos ay maaari nating mapanatili ang buhay. Pagkatapos nating mamatay, ang ating aura ay sasagutin ng mga ugat ng dragon, muling magtitipon sa punong tanggapan, at ipanganak tayo. Gayunpaman, ang pagkain ay medyo naiiba. Tumango si Hyjin at sinabing, kailangang maging tangible ang pagkain. Sa madaling salita, ang kinakain mo ay maaari ding dugo sa mga ugat ng dragon, o kahit isang hininga ng dugo, o ilang sariwang dugo, ngunit sa anumang kaso, mayroong isang bagay na tiyak at tiyak, iyon ay tuldok. Tanong, nahulog siya sa kung anong uri ng pag-iisip. Ang dalawa sa kanila ay hindi naglakas loob na mang-istorbo, sila ay tahimik na naghihintay sa gilid sa sandaling ito, si Han Sanchen ay biglang nagangat ng ulo at tumingin sa kanilang dalawa. Tingnan mo, mayroong milyon-milyong mga tropa sa labas, napakaraming tao, ano ang kanilang kinakain? Nasinundan mo si Han Sanchen, agad-agad. Mariing tumango si Sanchen, nauna ang tinatawag na pagkain at damo, ibig sabihin, ang pagkain at damo ang pinakamahalagang bagay para magmarcha ang tropa, na ang kaso, mayroon silang maraming tao at lakas, at maaari silang kumonsumo ng maraming, kung diretsyong pinutol nila ang pagkain, hindi ba advantage? Naging bahado din. Ngumiti ng pilit si Hyjin, halatang dumating na naman ang bipolar theory ni Han Sanchen. Gayunpaman, kailangan din niyang aminin na tama si Han Sanchen. Pero ang problema, gaya ng sinabi namin kanina, natural na may napakalaking dragon vein na nakasuporta sa kanila ang ganoong kalaking hukbo, at ang ganyang dragon vein ay binabantayan ng husto, ang hirap ng pag-atake doon ay tiyak na hindi bababa sa atin, mahirap direktang labanan ang milyong hukbong ito, sabi ni Hyjin. Sabi din ni Huya, oo po Lord, hindi naman po nagmamalaki si Hyjin kahit kaunti, nabasag nyo na rin po ang mga ugat ng dragon, at alam nyo po na ang blood pool ay may malakas na defense ability kahit gaano pa ito kalaki, if it is big enough and still if there are enough people guards, then the difficulty will exaggerated, so, Lord, it might be not very bad idea. Umiling si Han Sanchen at tumingin sa kanilang dalawa, I don't agree with you. In fact, for me, cut-out food directly is the best choice. Napatingin kayong dalawa sa akin at napatingin ako sa inyo,
Pareho silang natarante sa determinasyon ni Han Sanchen at nag-aalala sa pagpupumilit ni Han Sanchen sa sarili. Niyang paraan, kung tutusin, kung iisipin mo sa ibang anggulo, mahirap talagang harapin ang 1,000,000 hukbo, pero at least may room at territory ka pa para magmanyobra sa paligid. Pero kung gusto mong basagin ang mga ugat ng dragon, ibig sabihin kailangan mong hanapin ang blood pool. Ang nakapaligid na kapaligiran ay karaniwang sarado, at maaaring masuffocate ka ng mga tao hanggang mamatay kahit na sa pamamagitan ng pagsisikip ng mga tao. Ngunit sa oras na ito, si Han Sanchen ay hindi lamang walang kahit na katiting na pag-aalala, ngunit mayroon ding isang napakakumpiyansang ngiti sa kanyang mukha, na nagpagulo sa dalawang balisa. Ano nga ba ang gustong gawin ni Han Sanchen? Pagkakita sa pagdududa ng dalawang tao, ngumiti si Han Sanchen, tumayo at tinapik si Huya sa balikat. Huwag kang mag-alala, hindi tanga ang pinuno ng iyong alyansa, bagamat mapuputol ang pagkain, hindi ka magiging tanga na diretsyong gumuhit ng mga ugat ng dragon. What I mean is actually very simple, imposibleng nasa ilalim ng kampo ng kalaban ang dragon vein, di ba? So, since hindi naman pwede sa ilalim ng paa, we have to find a way to transmit it, right? Biglang naintindihan ni Hyjin, ang ibig sabihin ng pinuno ay direktang putulin ang ilog. Tumanggo si Han Sanchen, sa totoo lang, balak kong pabolaikan sina Turin at Duyan, at ito ang dahilan, ang pagpatay sa 2 taong iyon, ano ang makukuha natin? Kung ano ang hindi natin makukuha, ang kabilang partido ay may daan-daan sa 10,000 ng mga tao. Ang pagkamatay ng ilang hamak na tao ay walang epekto sa sitwasyon ng digmaan, sa mga kahihinatnan ng sulat ay magkakaroon ng mga kahihinatnan, ngunit hindi maiiwasan na ang 2 taong iyon ay hindi mamatay. Dahil siya ay immortal, ang kanyang kapangyarihang militar ay hindi matitinag, ito ay hindi maiiwasan. In addition, you have just analyzed that this letter of mine might make the enemy more alert, then everything will be ready. Humalaklak si Hyjin, at nang sabihin ito ni Han Sanchen, agad niyang naintindihan, ang sabi ko lang, patayin mo ang 2 ibon gamit ang isang bato, palaging may pangalawang hakbang para paghandaan ito. Ikaw pala, pinuno ng alyansa, ay gustong maghanda para sa kakulangan ng pagkain. Tiyak na itutuon ng kalaban ang lahat ng atensyon nito sa sarili at sa pagkubkob ngayong gabi, kung pinangunahan ni Han Sanchen ang kanyang mga tropa na putulin ang pagkain mula sa likuran sa oras na ito, kung gayon ang antas ng tagumpay ay talagang pinakamataas. Ngayon, ang natitira na lang ay ang hanging silangan. Pagkatapos magsalita ni Han Sanchen, tumingin siya kay Huya. As a spy, malamang alam ni Huya ang ruta ng kanilang transportasyon, at kahit hindi niya alam, sa pagiging profesional nila, hindi naman magiging malaking problema kung kailangan nilang mag-imbestiga. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang mga kakayahan sa katawan, Han Sanchen, ay maaaring makabawi para dito, at sila ay malinaw din tungkol sa kalaban. Ito ang pinaka-perpektong akma. Ngumiti si Huya, hindi niya talaga akalain na puputulan ni Han Sanchen ang pagkain at damo ng kalaban. Ngumiti si Huya, now I finally begin to slowly understand why we suffered so many defeats on your hands. We can't blame US for being stupid, but you are really very smart, leader. Every step you take in chess, parang gumagawa ka ng current move, but in fact nakagawa ka na ng plans and calculations for the next few moves. How can you play this game? Akala ko hahayaan mo na ang mga tao. Sa palagay ko kahit na ang mga matatanda ay iniisip pa rin ang tungkol sa iyo na lumilipad na mga libro, ngunit walang nakakaalam na tumalon ka na sa usapin ng pagputol ng pagkain at damo, ang iyong pag-iisip ay napakabilis, ito ay talagang napakalakas at ang mga antas ay masyadong nagbabago. Ang pinakakasuklam-suklam na bagay ay na ito ay napakametikuloso, kahit na ang iba ay makahanap ng mga butas at pahiwatig sa ilan sa iyong mga pagsasaayos, nakakalungkot na lagi silang nahuhuli sa iyong pag-iisip, natural, huli na ang lahat para matuklasan ang problema. Ngumiti si Han Sanchen, huwag mo akong purihin, madali kang ipagmalaki. Bagaman ang lupa ay lupain ng mga tao at walang sining ng paglilinang, dapat ding aminin ni Han Sanchen na kung minsan ay tiyak na ang kawalan ng mas mataas na antas na mga bagay na ito na nagpapakita ng pagiging komplikado ng mga puso ng mga tao at ang kapangyarihan ng kanilang mga mall na paraan ng pamimili at ang kapangyarihan ng kanilang Han. Ang pakikibaka sa hindi mabilang na mga taon, lalo na sa isang sitwasyon kung saan ang mga intriga ay
Isang hakbang sa unahan ay isang prinsipyo na matagal nang naiintindihan ni Han Sanchen, at ito ay isang mahalagang paraan ng pagsasanay na. Ito ay isang ganap na kadahilanan sa pag-aatubili. Ni Huya na mapait na ngumiti, wala si Huya palagi, hindi siya marunong mambola sa iba, at wala siyang pakialam sa mga pamamaraang ito, mabubuhay lang ang intelligence team kung makakakuha sila ng mahahalagang impormasyon. Tumanggo si Han Sanchen, natural ito, naniniwala ako sa sinabi mo, kaya ngayon, kinain mo na ako, ininom mo ako, at natuto ka pa sa akin, hindi ba dapat ibigay mo ito sa akin? Isang regalo sa pagpupulong. I am very urgent about the food shortage. Nakangiting sabi ni Huya. Bagamat hindi niya sinagot si Han Sanchen, ang mga galaw ng kanyang mga kamay ay agad na nagpangiti kay Han Sanchen. Ginalaw ni Han Sanchen ang kanyang kamay, at sa sumunod na segundo, isang piraso ng papel ang lumipad. Pagkagalaw ng pagkain diretso sa ere, inilatag ang papel, at lumipad ang isang panulat sa harap ni Huya. Pagkuha ng panulat, dali-daling gumuhit ng larawan si Huya sa papel. Una niyang iginuhit ang Yetian City at ang pormasayon ng kalaban, at pagkatapos ay gumuhit siya ng kakaiba at paliko-likong ruta. Ito ba ang ugat ng dragon? Tiningnan ni Han Sanchen ang picture sa papel at nakasimangot. Sa ilalim ng buong primeval forest, mayroon talagang dragon vein na nakatago sa ilalim ng lupa. Oo, tumanggo si Han Sanchen. So, kung tama ang hula ko, makokontrol pa ba ng mga dragon veins na ito ang matinding lamig malapit sa Yetian City? Ang matinding malamig na bagay ay nagsasangkot ng maraming bagay, at ang aking mga nasasakupan ay hindi gaanong alam tungkol dito. Naiintindihan ni Han Sanchen na normal para kay Huya na hindi malaman ang tungkol sa mga komplikado at mataas na antas ng mga bagay. Bagamat sa ilang lawak, kahit alam ni Long Mai ang sobrang lamig ay hindi niya alam, na naging dahilan para medyo mali ang mga sinabi ni Huya, ngunit kapag pinag-isipan mong mabuti, ito ay normal. Kung tutuusin, maraming bagay ang nasasangkot sa matinding lamig, ang tela lamang mula sa isang sikat na tindahan ay sapat na upang ipaliwanag ang maraming problema. Sa madaling salita, ang mga bagay na nauugnay sa mga interes ay kung minsan ay mas mahalaga kaysa sa buhay. It doesn't matter, there's no need to rush this matter, at least it's not something that's binding us now, mamaya na natin pag-usapan yan kapag naging bond na talaga natin. Pagkasabi nun, mas nag-focus si Han Sanchen sa mapa. Ayon sa kasalukuyang mapa, tila may posibilidad na hayaan nilang lumabas ang ugat ng underground na dragon kahit saan. Lalo na malapit sa base camp ng kalaban. Maaari mo bang malaman ang kanilang mga tiyak na detalye? Tanong ni Han Sanchen. Umiling si Huya, matagal na tayong nagtatrabaho sa Yetian City, at mahirap lumabas, tsaka, hindi ba may laban? Paano natin malalaman kung ano ang nangyayari sa larangan ng digmaan, at hindi? Tayo nangangahas na magtanong. Tiningnan ni Haijin ang picture at nakasimangot, pero kung hindi natin alam ang specific points ng kalaban, then if we launch a surprise attack, hindi ba ito katumbas ng paghahanap ng karayom sa haystack? Tsaka hindi naman nakakatakot ang paghahanap ng karayom, ang pinaka nakakatakot ay ang magiging dahilan ng pagbagsak ng mga plano natin. Pagkatapos ng lahat, ang pagputol ng pagkain ng mga tao ay pinakamahusay na gawin ng may determinasyon at mabilis. Tumanggo si Han Sanchen, ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na gumagala sa drawing, alam niyang walang kwenta ang sasabihin, kung talagang hindi alam ni Huya ang tiyak na lugar, maaari lang siyang umasa sa hula. Sa makatuwid, sa halip na magkaroon ng ganitong oras, mas mabuting pag-isipang mabuti kung saan mas malamang na ilagay ng kabilang partido ang mga food point. Mula sa pananaw ng posibilidad, sa katunayan, ang bawat punto ay pare-pareho sa haka-haka. Hindi na kailangang sabihin, hindi na kailangang magsabi ng marami tungkol sa paligid ng base camp. Una, ito ay maginhawa para sa pagbabantay, at pangalawa, ito ay maginhawa din para sa paggamit. Ito ay maliwanag na ang base camp ay medyo malayo, hindi lamang ito may mga pakinabang sa itaas, ngunit ang mahalaga ay medyo malayo din ito sa base camp, upang ang mga lalaki ay makakuha ng pagkain ng hindi nakakagambala sa kapayapaan ng base camp. Sa makatuwid, habang iniisip ko ang kalokohang ito, mas maraming katanungan ang pumupuno sa aking ulo.
Nang makita si Han Sanchen na may sensinang nag-aaral, huminto sa pag-uusap sina Huya at Hyjin at nagsimulang mag-aral ng magkasama sa mapa kung saan maaaring mayroong mga food point. Pagkatapos ng halos 10 minutong katahimikan, itinaas ni Han Sanchen ang kanyang ulo at tumingin sa kanilang dalawa, may ideya ba kayong dalawa? Umiling si Hyjin, mula sa intuition ni Shanping, posible talaga sa loob ng radius na 10 milya nakasentro sa base camp ng kaaway. Ngunit ang problema ay kung ang distansya na 10 milya ay ikalat sa isang bilog, ang hanay ay lalabas na napakalaki, ito ay talagang hindi gaanong naiiba sa paghahanap ng isang karayom sa isang dayami ng walang layunin. Hindi inaasahan ni Han Sanchen na sobra ang sagot ni Hyjin, mas naniwala siya sa Huya. Bagamat hindi siya madalas na nakakalabas ng Yetian City, mayroon siyang kakayahan na hindi kayang pantayan ng iba, at iyon ang kanyang intuition bilang isang especially iya. Minsan, ang intuition ng isang tao ay maaaring ilusyon, ngunit kung minsan, ang intuition ng ilang mga profesional mula sa isang profesional na pananaw ay isang kawili-wiling sagot na halos hindi malulutas. Obviously, siya ang huli. Nag-greet si Huya, tapos biglang itinuro ang kamay sa isang point sa picture. Hyjin frowned on the spot and looked at Huya Strangeli. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!